Welcome back sa ating mga balitang basketball. Isang nakakalungkot na balita ang aking ibabalita ngayon. Dahil tong si Derrick Rose ay opisyal na ngang ini-waive ng Memphis Grizzlies sa kanilang kupunan. Heto ang detalye. Walang kagustuhan ang Memphis Grizzlies na siya'y pakawalan o i-waive. Si Derrick Rose mismo ang nag-request sa Memphis Grizzlies na siya'y papakawalan sa kanyang natitirang isang taong kontrata. Pumirma nga ho siya ng 2-year deal sa Memphis Grizzlies pero ito'y hindi niya tatapusin mga idol. Ito lamang ho'y nangangahulugan na mukhang magre-retiro na itong si Derrick Rose, magpapahinga na siya o lilipat siya ng kupunan dahil walang kabuluhan na ikaw ay aalis sa Memphis Grizzlies at pupunta ka sa isang kupunan dahil sa Memphis ay maganda rin naman yung kanyang nilalaro at yung kanyang minuto doon sa kanila. Yun ho ang perfect na kupunan para sa kanya. At kaya kung siya ay nag-request na ma-waive at lilipat siya ng team, parang hindi naman ata tama. Somehow wala pa namang opisyal na pag-anunsyo o mga update galing kay Derrick Rose at yan mismo ang ating patuloy na aabangan at babantayan. Sa edad ng 36 years old, makapagbibigay pa rin ng isang solidong backup na minuto itong si Derrick Rose para sa Memphis Grizzlies at bilang backup kay Ja Morant. Siya ay nag-average ng 8 puntos, 3 assist sa loob ng 16 minutes, hindi na masama. Kaso katulad rin ng kanyang mga kasama sa Memphis Grizzlies ay marami din siyang iniindang injury last season sa kanyang tuhod, sa kanyang hamstring, sa kanyang bukong-bukong at meron pang mga maliliit na mga injury na siyang nagpalimita sa kanya sa 27 games. So parang heto na nga yung mga senyales na mukhang napapalapit na siya sa kanyang pagre-retiro. Samantala, hindi ito maganda. Itong si LeBron ay nade-distract daw sa kanilang pagsasama ni Bronny James sa Lakers. Ayon kay LeBron, mayroong mga pagkakataon na itong si LeBron ay na-out of focus. Nade-distract siya kapag nakikita niyang nagpapractice din ang kanyang anak na si Bronny James kasama siya sa isang lugar sa Lakers. Ita-translate natin yung sinabi ni LeBron. For the first time daw sa linggong ito ay magkasama sila bilang mga professional. Kinakalaban ang isa't isa at naghahanda sa season. Mayroong mga pagkakataong ako ay nawawala sa focus. Ito nga ho ang masamang senyales kung saan itong si LeBron ay hindi raw nawawala sa kanyang focus. Hindi ito nangyayari sa kanya. Ngayon lang to. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakakasama niya na yung kanyang anak. Hindi rin naman talaga maitatanggi na hindi pangkaraniwan itong nangyayari sa kanya kung saan kasama niya na ang kanyang anak sa isang kupunan at naglalaro sila bilang mga professional NBA player para sa Lakers. Pero syempre sana hindi ito umabot sa loob mismo ng court, sa mismong actual na laro na mawawala ng focus itong si LeBron. Dahil kung sakaling ito'y mangyayari man, lagot na. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita and as always, thank you for watching.